Sa mga po ito, pagpapatuloy lang natin ang ating pag-aaral po sa Una Corinto sa ikalimang kabanata. Dito po tayo nagtapos sa nakaraang linggo. Ito pong pinag-aaralan po natin ang naging problema ng mga taga-Corinto. Sila po ay naniniwala sa Ebanghelyo, pero naahluan po ng filosofiya ng mga tao. Ito po ay hindi nakapagtataka sapagkat ang lungsod po ng Corinto ay malapit po sa lungsod ng Athens, na siya po sentro ng lahat ng mga karunungang pang tao, mga philosophers. Ano po? Kaya sila ay na-impluensyahan ng karunungan ng mga tao. Dahil nga po sa ganung paraan, sila ay nagkaroon ng hindi saktong pananampalataya o dapat nilang paniwalaan. Kaya ito'y nakikita doon sa kanilang para bagang maluwag na pagtanggap sa isang kapatid na nagkakasala ng pakikiyapid. Hindi inaari niyang asawa ng kanyang ama na isang pakikiyapid na hindi man lamang nakikita kahit sa mga intil. So ito po ay nakakahiya para sa iglesia sa Corinto. So ang advice po ni Apostle Paul at dapat nilang gawin, yung kapatid na yun ay ihiwalay mula sa kapulungan upang siya po ay uminto sa kanong klaseng pagkakasala at siya po ay magsisi. Makikita natin sa pangalawang sulat ni Pablo, itong kapatid na ito ay nagsisi. So in other words, ginawa nila yung dapat nilang gawin, siya po ay hiniwalay. In other words, makikita natin, doon sa unang pagbasa po natin, itong bagay na ito ay diskreto. Ito po ay naging malawak sa kaisipan, kahit po doon sa mga taga-Corinto. No po. So dito po sa ikalawang kabanata ng ikalawang sulat po ni Pablo, makikita natin doon na pinatawad, huminto yung kapatid sa kanyang pagkakasala at hinihingi ni Pablo na siya muling tanggapin ganyan. Baka siya po ay masyadong madaig ng kanyang kalungkutan. So dito po sa ikawalong talata ng ating pinag-aaral, isahin natin sa recap po natin sa sa unang Corinto, ikalimang kabanata, dito sa ikawalong talata. Hindi ko na ginagaan talata, kapitulo, versikulo. Hindi po Pilipino yun. Basahin natin. Kaya nga, ipagdiwag natin ang pista, hindi ng may lumang pampalsa o sa pampalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampalsa ng katapatan at katotohanan kanya. So isang bagay po ang makikita natin sa talatang ito na ating bibigyan pansin, sabi niya. Ipagpatuloy natin yung pista. Noong nakaraang linggo, ibig sabihin na magpatuloy tayo sa pamumuhay na banal, na hiwalay sa pagkakasalan. Kailangan palagi nating alalahanin, hindi natin inaasahan, kahit sino man sa atin, na tayo mamumuhay na perfecto, hindi nagkakamali. Huwag natin ilagay sa ating kaisipan yun. Although, hindi natin gusto magkasala. Bago siya natabay kalugod-lugod sa Diyos. Pero yung ganung klaseng kaisipan, lalo na pag binabalado natin sa iba, ay mali. So, unang 1, chapter 1, verse 8, hanggang verse 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, in other words, kahit kailan di ka nagkasala, dinadayan natin ng ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo nililisin sa lahat ng kalipuan. So, mayroong kondisyon nyo, ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siya sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. So,
Hindi tayo namumuhay sa kasalanan, pero hindi naman ibig sabihin hindi tayo nagkakamali. So, yung ibig sabihin ng magpatuloy ang pista, tayo mamuhay na ang ating layo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang ibig sabihin. At hindi yung lumang pampalasa. In other words, katulad po ng nangyari dun sa kapatid na nagkakasa ng pagkikapit, yun ay kasalanan kanya. Inalisa tayo ng Diyos doon sa pamagitan ng ating Panginoon. Sabi nito, pampalasa ng malice and wickedness. Anong depression ng dalawa? Alam po natin, parang masama yun. Walang masama pa yung malice, masama rin pa yung wickedness. Dito po sa Tagalog, minsan mas maliwanag ang wika po natin kaysa sa English kuminsan. Kuminsan lang baliktad, mas maliwanag sa English kaysa sa ating wika. Nagpapakita lang, walang perfectong wika. Kaya pagdiwang natin ang pista, hindi nang may lumang pampalsa o pampalsaman ng masamang hangad at kasamaan. Ito sana malis. Gusto natin bigyan pa siya salitang malis. Ito yung kasamaan sa kaisipan. Hindi tama yung Tagalog, masamang hangad. Meron tayong iniisip na masama na gawin o isipin. Yan ang malis. Yung wickedness, ito yung kasamaan na ginagawa natin. So dito natin makikita na kasalanan nagsisimula sa ating kaisipan. Meron tayong masamang hangad sa ating kaisipan. At pagka yun ay ginawa natin, naging kasamaan. Ito yung masamang iniisip natin na ating ginagawa. Ito yung masamang gusto natin gawin sa ating kaisipan. Yung isa naman, masamang bagay na ating ginagawa. Yung isa pagkakaiba ng dalawa. So, hindi sa ganong paraan. Hindi sa masamang hangad sa ating kaisipan o masamang bagay na ating ginagawa. Hindi ganon. Hindi ganon ang pagpapatuloy sa ating sa pista o umuwi tayo may kabanalan. Sinasabi ni Pablo, papaano? Sabi niya, tinapay na walang pampalasa na may katapatan at katotohanan. Talagang sincerity. Alam po natin ang ibig sabihin niya. Hindi ba? Bibigyan natin ang mas malalim na kahulugan ayon po sa ginamit na salita. Ito po yung alam po niya yung mga liquids. Yung mga liquids, halimbawa, gusto natin itong balisa, yung isang liquid, o yung mga tela o textile, noong walang panahon, tinitignan nila yan sa pagitan ng mata at ng araw. Kung yun ang liquid, walang dumi. Yung yun ay textile, tela, wala rin dumi na makikita ngayon. So tinitignan mo yung kanyang purity sa pagitan ng mata at ng araw kanya. O kaya yung honeybee na walang dumi, na maliit na dumi. So isabihin ng sincerity, ito yung malinis kanya, pure, transparent. Mali po yung transparent na with the ganang letter. So in other words, itong sincerity, ito po ay ibig sabihin, pure, transparent sincerity. Wala kang tinatago naman. Yun ang sincerity. So ito ay nagagaling sa ating pagtanggap sa ating Panginoon. Dito sa Colossians chapter 3. So ibig sabihin, pag tayo po sincere, hindi ka nagsisinungaling. Hindi kayo merong kalinisan sa iyong katapatan sa inyong kaisipan. Di ba? Dito po sa verse 9 ng Colossians chapter 3 hanggang verse 10. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yan ay walang sincerity. Yamang inubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito, at kayo nagbiis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. So tayo ulit lang sa ating Panginoon. So, yung transparent, ito yung sincerity, ito yung pure transparent sincerity kanya. Wala kang tinatago. Sinasabi mo yung totoo. Salitang katotohanan, ano yung sabihin niya? Isa ang katotohanan, katotohanan. Pero ito salitang ito, hindi lamang tumutungo doon sa katotohanan. Yung objective truth, hindi lang po yun. Ito yung nasa kalooban natin, an inward state sa ating kalooban, na tayo po'y tumutugon sa katotohanan. So, dito yung katotohanan.
Siyempre, katotohanan na sinasabi ni Pablo, hindi dapat mong paniwalaan. Kundi kalagayan ng iyong moralidad at pananampalataya na ikay sumusunod doon sa batas at karakter ng Diyos. So, yun yung inward state. So, in other words, kung ganyan ang kalagayan natin, hindi matigas ang ulo mo, ikay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang truth doon. So, ikay pure, transparent, at ang iyong kaisipan at ang iyong pagtingin sa tama at mali ay naayon sa kautosan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, sincerity, pure, transparent sincerity. Wala kang tinatago. At katotohanan, ito yung kalagayan ng iyong pananampalataya na ikay sumasang-ayon at sumusunod sa kautosan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. So, ito italiwas doon sa kalagayan ng mga taga-Korinto. Hindi sila kailang moral at spiritual condition, hindi sila sumasang-ayon sa kautosan ng Diyos. At sa hindi na pagganap na nararapat na dapat hiwalay kapatid na yon, wala silang sincerity. Kaya nagsisigwari sila. Wala silang ginagawa laban doon sa kapatid na yon. So yun ang sinasabi ni Pablo. Magpatuloy tayo kaya doon sa pistahan niya. Yun doon paraan na sinasabi niya. Dahil po transparent. Meron pa babala doon sa verse 9. Pero sa verse 9, merong warning. Yung kapatid na yun, dahil nung isulat po ang sulat na ito, ay nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. Hindi pa siya nagsisisi. Kaya sumulat si Pablo para mabigyan ng kaukulang paggawa kung anong dapat gawin sa kapatid na yon na nagpapatuloy sa kanyang ginagawa. Ito ang basta Tagalog. Sa chapter 5, verse 9. Isinusulat ko sa inyo, chapter 5. Sabi rito, sinusulat ko sa inyo na huwag kayong makisama sa mga mapakyapid. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakyapid sa sanlibutan ito o sa mga masasakim at mga magnanakaw o sa mga sumasamad sa Diyosa sa kailangan na kayong lumabas sa sanlibutan kasi lahat ng tao, di ba? Lahat ng tao ginagawa nila. So, kung si Pablo tumutukoy sa mga Kristiyano na huwag kayo makisama, wala ka lang pakikisamahan. Dahil ganoon ang kaugalian ng sanglibutan. So, tinutukoy niya rito ay yung mga kapatid. Sabihin, ito yung mga kapatid. So, ito yung kapatid na ang pinag-uusapan noong una ay nagkikyapid. Kasi nagdagan ni Pablo ng iba pa klaseng kasalanan kanya. So, not to keep company. Huwag kayong magsama. Ang pagkikisama ng isang tao sa isang kaibigan o sa kapatid, ito yung tinuturin natin siyang kapantay. Equal. Dahil tinatanggap natin sa kanya. So, to have company with is to associate with and treat as one as worthy of companionship and association. Kaya hindi lahat ng dapat kaibigan mo eh. Pinipili mo lang yung mga kaibigan mo na karapat-dapat na yung makasama. Yun ang company. Na to keep company, ibig sabihin, yung Kristiyano, hindi niya dapat ituring yung nagkasala na gano'n. Kapag ka isang kapatid ay nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi mo siya dapat huwag ka magsama sa kanya. Kasi pag nag-isama ka sa kanya, tinuturing mo siyang kapantay at karapat-dapat na kasama kanya. So, yung pag-keep company, kasi huwag kang magsama sa kanya. Huwag mo siyang ituring na karapat-dapat at kapantay na kasama mo. Yan ang sabi ni Pablo, di ba? Tingnan nyo. Ngayon, makikita natin ano ang layunin puno. Sa Pangalan Thessalonica, ikatlong kabanata, sa ikalabing-4 na talata. Ito natin yung babasa. Inyong tandaan ang mga hindi sumusunod sa aming mga sinasabi sa sulat na ito. At huwag ninyo siyang pakisamahan na siya'y mapahiyan. Hindi natin siyang kasamahan dahil
dahil napupunta sa kanya. Hindi. Para lang siya mapahiya. At maaaring siya magsisi na niya. Kung mayroon pa siya, nagbibigay pa siya ng kahalagaan sa kanyang pagiging Kristiyano, ay siyempre maiihiya yun. At para matanggal yung kanyang kahiyan, siya magsisisi at tatanggapin siya ng magkapatid. So not to get company with fornicators, yung mga nakikiyapit. Pinaniwari po ni Pablo, yung salitang fornicator, ito po ay generic na salita. Ang talaga literal na kahulugan ng fornication, ito yung nagpagkakaroon ng relasyon sexual na hindi kayo kasal. Yan ay fornication. Pero ito yung generic na ginagamit din sa anumang uri ng relasyon sexual na hindi nararapat. Sabi nga po natin, nakaraang linggo, sexual relationship ay pinapayagan lamang kung kayo mag-asawa. Other than that, kaya naman sino pang tao yung pinag-uusapan na hindi mo sa asawa, hindi pwede yun, kasalanan nyo sa Diyos. Dito sa Mateo chapter 5, verse 32, binabagit rito, kapag ka iniwalay ang mga asawa mo kanya, siya yung maaaring maging dahilan para sa makyapit. Yun ang sabi po ng ating Panginoon. Basahin natin. The verse 32. Pag iniwalay po natin ang ating asawa, na ang dahilan ay hindi pakikyapit, para ating tinutup na magkasala pakikyapit ngayon. Kung sinasabi ko sa inyo na ang bawat nakikipaghiwalay sa kanyang asawang babae, maliban sa pakikyapit, ay nagtutulok sa kanya sa pakikyapit. At ang sino man mag-asawa sa babae iniwalayan, ay nagkakasal ng pangalan niya. In other words, yung salitang pakikyapit dito, ay yung kung ang asawa mo ay nagkakaroon ng relasyon sexual sa di niya asawa, yan ang fornication. Sa Matthew 19 verse 9, ito lamang ang tanging dahilan na pwedeng iwalayin mo ang asawa mo pag napatunayan mo na siya ay nagkaroon ng relasyon sexual sa iba. Basahin natin na. At sinasabi ko sa inyo, sino bang ihiwalay kanyang asawa, babae, maliban sa pagkikapit? Yun lang ang dahilan. So, bawal ang paghihiwalay. Pero pag nagkasal ang pagkikapit, pinapayagan ka ng Panginoon, hiwalay mo siya, magsama ng iba. So, yun ang fornicator. Sa pagkakataon na pinag-uusapan sa ikalimang kabanata, ito yung kapatid na inaari niya ang asawa ng kanyang ama niya. So, yun ay fornication. Kaya nga, sinasabi yun ni Apostle Paul. So, dito po, makita natin, ito yung mga iba't ibang klaseng kasalanan na hindi ka pwedeng makisama kung hindi mga kapatid. Hindi po, si Pablo, hindi siya tumutukoy, sabi nga natin kanina, sa mga nakikapit, sa mga masasakim, at mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, isang libutan. Kung gano'n, wala ka na pwedeng kasamahan dahil ginagawa na sa libutan yun. Ito yung tumutukoy sa kapatid, ganyan. Kapatid na nagkakasala. So yung covetous, sa ating kasalukuyang panahon, maraming tao covetous sila. Materialistic, ang ibig sabihin. Ito yung tao, o lala babae, na ang layo na niya ay makakuha ng kayamanan kahit sa maling paraan. Pag nanonood tayo ng TV at mabubuksan natin sa Senado, sa Kongreso, daming gano'n. Nagnanakaw sila ng hindi nararapat. So, yun po ang isang ibig sabihin ng covetous. Hindi nagkakaroon, hindi tamang pagkakaad ng kayamanan. Hindi masama ang tayo po ay magkaroon ng kayamanan. Kasi sa ating pagpapagal, sa ating pagsusumikap, kasi umuulan tayo, walang problema yun. Pero kung tayo po ay, kung makakakuha lang ng kayamanan, kahit nandito sa maling paraan, yun ang kasalanan. Sa isang Kristiyano, tao po natin ito. Sa unang Timoteo chapter 6, hindi masama magsumikap. Siyempre, lalo may mga pamilya tayo. Pero hindi mo lain na yumaman ka. Kung ang kaisipan mo, sa utak mo, yumaman. Kaya sa masamang paraan, may kakasal tayo mga kapatid. Dito pa si Pasilin po niyo. Dito po sa verse 6 hanggang verse 10.
Subalit ang kapanalan na may kasiyahan o contentment, tayo nasisiya kung ano meron tayo, ay malaking pakinabang. Sapagkat wala tayo dinalang anuman sa kalibutan at tayo pinanganak, tayong umutuban. At pag namatay tayo, ganun din namang nangyari. At wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masya na tayo sa mga ito. Ngunit, ang mga nagnanais, tignan niyo. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nauhulog sa tukso. Yan ang sinasabi doon. Saan at nabibitag sa mas maraming hangal at nakapipisalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sabi na natin, hindi ba sama tayo po ay magkaroon ng kayamanan sa ating nagsusumika. Pero tandaan natin, ang kayamanan, hindi rin maganda yan kung tutungusin. Pag marami kang pera, ano gagawin mo? Kaya maraming mga mayaman gumagawa ng kasamaan dahil marami silang pera. Yun ang sinasabi ni Pablo, na siyang nauhulog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Ganyan. So maraming kapatid, nawawala sila dahil sa ganung paraan. Ang isang definition ng covetousness, yung gusto mong makuha yung pag-aari ng iba sa maling paraan. Doon po sa Ten Commandments, you shall not covet thy your neighbor's wife. Ganyan. Yun ay covetous. So, hindi lamang sa kayamanan niya. Basta anumang pag-aari ng iba na gusto natin makamtan sa maling paraan, ganyan. That's being covetous. So, ang baliktad ng covetous, you contentment. May contento sa anumang bagay na meron ka. Hindi naman naging sabihin, ito ka na lang. Basta kung naman ang meron ka sa kasalukuyan, masaya ka. Kung meron pagkakataon na ikay masenso, tikunin mo. Pero yung na tayo nagkakaroon ng masamang pagnanasa ng imama, yun ang sinasabi ni Pablo ng masama. Extortioner. Sa modern ng salita, scammer. Alam, dapat tayo mag-ingat dyan kasi ang pagiging extortioner, hindi lamang yung meron kang pangyarihan ka ng meron kang alam sa'yo kanya o hindi mo bibigyan pera, ibubulgar ko yan sa'yo kanya. Yun ay extortioner, di ba? Meron pang ibang paraan ng extortioner. Minsan, nagbibenta ka ng isang produkto na hindi naman totoo. Extortion din yun. Ngayon, yung extortioner, meron kang kapangyarihan na babalan, warning kanya. Kung hindi mo gagawin yan kanya, mayayari ka sa akin. O kaya, nag-take advantage sa yung pagiging mahirap ng sinuman para ikaw mo kinabang. So, sino yung mga extortioner na mga politiko? Minsan, binabayaran nila yung mga mahihirap para makuha yung boto nila. And later, sila magkakaroon ng pakinabang. Di ba? So, ito yung ibig sabihin, sinasabi ni Pablo ito, meron gano'n sa mga Kristiyano sa Corinto, di ba? May mga extortioner. Kaya nga binababalaan kung meron ganong klaseng kapatid, huwag niyong pakisabahan. At ang pinakauling sinasabi ni Pablo, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, idolaters. At dapat na natin sambahin ang Diyos. Pero alam po natin, hindi ko nagkakamali. Sa Colossians chapter 3, ang covetousness o yung pagsamba sa kayamanan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin po natin, hindi ko nagkakamali. Colossians chapter 3 na po. Sa verse 5, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pagigapit, karamihan, masamang pita, masamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, ibig sabihin, kahit yung covetousness ay isang mga ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit anong bagay na ginagawa natin sa kalabisan, na nakakalimutan na natin ang Diyos at parang yun ang sinasamba mo, idolatry yun. Kaya mag-ingat tayo sa salitang ko. So ito yung parang sinasabi ni Pablo na huwag natin kasamahin. Kung ito yung mga kapatid na hindi naman sila nagsisisi kanya. Yung reviler, yung sabihin, loidoros, one who uses abusive language.
yung masamang pananalita. Then po yan, mga kapatid, a reviler, kind of reviler. Masamang gumagamit ng pasamang pananalita o ikaw nag-isult sa kapwa mo, kasalanan niya. Reviler. Ano pa? Drunkard. Metusos. Yung lasenggo. Iba naman yung umiinom lang ng konti, kasalanan din yun. Pero ito yung lasenggo kanya. Namumuhay siya kalasinga. So yung mga kapatid na yun, sabi ni Pablo, huwag kasamahin. Yun ang sinasabi niya. Anong extent? Hindi tayo pwedeng makikain sumama sa pagkain sa mga tao yung ganyan. Tingnan nyo, not even to eat with such a person. Ito po ay common meal. Obviously, common meal. Sabi-sabi, pagka ito makasalanan ito mga kapatid, ay kasama natin sa pagkain, kinikilala natin sila bilang karapat-dapat na kasama. Ngayon, maselan ng Diyos, di ba? Huwag ka makikain sa ganung tao kanyo, sabi ni Apostle. Ang purpose doon, isa lang. Para sila mapahiya at maaaring magdulot ng kanilang pagsisisi. Ngayon, hindi ito sa mga nasa labas. Sabi nito sa verse 12, "For what have I to do with judging those who are outside?" Tandaan natin, yung wala sa iglesia, wala nang pag-asa yun. Hindi mo na siya kailangan hatulan. Sabi nga ni Pablo ng ating Panginoon, in John chapter 3, yung tumanggi sa salita ng Diyos, hinatulan na nila sarili nila kanya. Hindi na tinanggap na totoo eh. Kung kaya na paggawin nilang kabutihan ng mga tao yun, sila'y nahatulan na maparusahan dahil hindi sila tumanggap sa katotohanan. Tanda natin sa John chapter 3. Magsimula tayo sa 16, ano po? Yun ang... Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang sino mang sa kanya'y sumampalataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya hindi nahatulan. Ngunit, ang di sumasampalataya ay natulan na, past tense yun. Sapagkat hindi sumampalataya sa pangalan tayong anak ng Diyos. So, bakit pa natin sila hatulan na masama? Sila ay natulan ng Diyos. Kapag inaaral natin ng tao ng Ebanghelyo at ayaw nilang maniwala, inatulan na sila ng Diyos. Wala na silang pag-asa. Pag namatay sila sa ganung kalagayan, may mapaparusahan sila pagdating ng Panginoon. Ba't pa natin sila hatulan? So mga tweet, pabayaan mo rin isang libutan dahil ayaw nang maniwala, kahit ano sabihin natin. Kaya kahit ba yung isang hindi Kristiyano ay lasenggo, tapos suminto siya sa paglalasing, hindi pa rin siya maliligtas. In the first place, hindi naman siya sumampalataya sa Ebanghelyo, hindi siya sumunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sila ay natulan na. At sila ay nasa kalulus-lunos na kalagayan. Sa Efeso chapter 2 verse 12, sabi niya, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the common covenants of promise, having no hope and without God in the world. Wala ka silang pag-asa. So ang tanong, hindi sa taga siyang libutan ang sinasabi ko sa akin ni Pablo. Huwag natin silang atulan. Wala na silang pag-asa. Maliban lang kung magbago ngayon ng kaisipan at sumunod sila sa Ebanghelyo. So minsan nagtatanong, paano kung isang tayo mabuti, wala siyang ginagawang masama? O literally, pagkapin na natin yun. 100% wala siyang ginagawang masama. So may maliligtas. Ang sagot, hindi. Kapag hindi sumunod sa Ebanghelyo, yung kabutihan mo, useless lang yun pag hindi ka sumusunod sa Ebanghelyo. Tandaan natin, may isipang uri ng kasalanan. Yung sinasabi ni James sa chapter 4 verse 17. Ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito hindi ginawa, hindi kasalanan sa kanya. O wala kang ginawang masama. Pero hindi mo ginawa yung mabuti. Yung pagsunod sa Ebanghelyo, wala ka pa yung pag-asa. So bakit na sila hatulan? Sabi ni Pablo, wala kang pakialam sa kanila. Sabi ni Pablo. Kasi nahatulan na sila. Unless magbago kailan kayo siya pa,
Wala na tayong pakialam sa kanila, sabi ni Pablo. Pero, hindi ba natin nakatulad yung nasa loob kanya? Yung pinag-uusapan rito, yung mga Kristiyano. So, lahat ng local churches katulad po natin, kailangan nating ingatan ang mga Kristiyano mula sa maling influence ng kasamahan. Tigtandaan natin ito, yung influences of ego. Saan natin nakukuha yan? Sa panahon natin, maraming pinanggagalingan yan. Sabi nga po ni Brother Alan nung nakarang linggo, kahit sa digital, nakukuha natin yan, lalo na ngayon. Tinatanong nga ng isang tao, ng isang influencer, gaano ba percentage kanyang fake news? Malaki. Halos natin nakikita sa internet, hindi na totoo. Karamitan diyan ay fake news. Tingnan mo sa mga pagkain, anong bawal dito ka mo? Titingnan sa isang website, pwede yan, kanya. Titingnan sa kabilang, hindi pwede yan, kanya. So, hindi natin alam kung ano yung tama at kung ano ang mali. Kumisan sa loob ng ating isang bahayan, kumisan sa ating mga kaibigan. May influence yan sa ating, dapat ang influence natin sa salita ng Diyos. So, ang isang local church, meron siyang karapatang hatulan, ang isang kapatid na napatunayan nagkakasala. Hindi yung sabi lang o sinabi lang sa atin, kundi napatunayan. Sa pagkakataon na ito, napatunayan nila eh. Kaya pinag-uusapan sa siyudad ng Corinth, kahit sa loob ng iglesia, yung kapatid nag-aaral ang asawa ng kapatid. Ganyan. So, meron tayo karapatang hatulan natin siya. Pero nasa labas, hindi man Kristiyano, ayun ay hatulan ng Diyos. Hindi tayo, sila ang Diyos. Wala lang nga silang pag-asa eh. Dahil hatulan na nila. So pagdating ng araw, Diyos ang nahatul sa kanila. Ngayon, anong gagawin natin? Kailangan nating tanggalin, ganyan. Put away, alisin sa gitna natin. Yung nagkakasalang pakikipid sa kanyang stepmother. Alisin nyo siya. Sa gitna rin yung kanya. Otherwise, pag hindi natin ginawa yan, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang lahat sinasabi ni Apostle Paul, sinasabi niya dahil siya inspired by the Holy Spirit. In other words, si Pablo, nang sumulat siya sa mga taga-Corinto, wala siya sa Corinth. Siya nasa Efeso. So, paano nalalaman yung nangyari sa Corinth? Dalawang paraan. Number one, meron siyang kaibigan doon na kanya pinagkakatiwalaan. Pero tandaan natin, tao yun. Pwede pa rin sila magsalita, nagtitotoo. Di ba? Pero siya inspired by the Holy Spirit. So, siya po ay maraming bagay sinasabi kanya ng Espiritu Santo. Sinabi ng Espiritu Santo kung ano ito yung nangyari doon sa kapatid na yun. Kanya. Kaya alam niya kung ano yung totoo. So, dahil hindi natin nakatulan, yung nasa labas. Yung sila nga rin, kahit magpakabuti pa yung nasa labas, na hindi ka alam sa iglesia ng Panginoon, na hindi siya sumusunod sa Ebanghelyo, yung sila mananalangin kahit magbago pa siya. Hindi pa rin siya maliligtas. Ito ang advantage ng pagiging Kristiyano. Totoo, aminin natin. Kahit nga po sa aklat ng mga Gawa, chapter 10, si Cornelius. Yung description ni Cornelius sa Gawa chapter 10, mapapahiya ang karamihan sa atin. Basahin natin. Sa verse 1, sa Caesarea ay may isang lalaki ng pangalan ni Cornelio, isang senturyon ng tinatag na pulutong Italiano. At that time, wala pang mga Kristiyanong entil. So ito isa entil, so hindi sa Kristiyano. Isang tao masipag sa kabanalan, mahalagang tao ito, nakita niya ang mga Kristiyano o mga Hudyo. Hindi natin alam kasi proselyte, pero hindi, wala tayong ebidensya ron. Pero meron siya takot, masipag sa kabanalan. At may takot sa Diyos. So, kinanlan niya ang Diyos. Although siya is a Gentile, kasama ng kanyang bunsang bahayan, naglilimos ng marami sa mga tao at lagi nananalangin sa Diyos. So, hindi siya mabuting tao. Pero hindi siya ligtas. Dahil sa Gawa chapter 11, pinatawag si Apostle Peter para sabihin sa kanya ang mga salita na magliligtas sa kanya.
In other words, hindi siya ligtas. Doon sa kalagayan na yun, na siya mabuting tao at gumagawa siya ng mga bagay na mabuti kanya, hindi pa rin siya ligtas. So, kailangan pa mapakinggan ang Ebanghelyo dito sa Gawa chapter 11, verse 14, verse 13, verse 14. Kaya sinalaysay sa amin kung paano nakita niya ang anghel na nakatindig sa nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Jope at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro, magsasabi siya sa iyo ng mga salitang ikaliligtas mo, ikaw at ang busang bayan. Pwede tao mabuti. Yung description sa kanya sa Acts chapter 10, siya tao mabuti, pero hindi siya ligtas. So, kailangan tayo maligtas ng Ebanghelyo. At the same time, magpatuloy tayo sa paglakad sa katotohanan, magiging mabuting tao para tayo maligtas. Pero yung kabutihan lang, yourself, hindi magliligtas siya. Kaya sabi niya, ang ahatol sa kanya, Diyos. Yung mga tao matigas sa ulo, sa labas ng iglesia, ang ahatol diyan ay ang Diyos. Pero, ang paghatol ay magsisimula sa ibang Kristiyano. Gusto ko lang, Pedro, sa ika-4 na kabanata, basahin po natin. Sabihin yung mga tao sa labas, walang pag-asa yan, hindi sila maliligtas. Pero saan nagsisimula yung paghatol ng Diyos? Ito yung magsisimula sa loob ng iglesia. Sa atin magsisimula yan. Basahin po natin. Magsimula tayo sa ika-14 na talata. Kung tayo naalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay magpapalad kayo sapagkat ang Espiritu ng kalulatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ngunit huwag magtusang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung isang tao ay magbata, nagturusag bilang Kristiyano, huwag niya ikahiya ito, kundi lalatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom ng sangbahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Wala. Kung tayo mismo ay hindi maliligtas, kung biso sa mga Kristiyano may hindi maliligtas, kaya ano mangyayari sa mga hindi Kristiyano? Hindi sila maliligtas, definitely. Kaya sila ihatulan ng Diyos. So, ang utos ni Pablo, iwalay niyo sa inyong sarili ang masamang tao nito ngayon. Itandaan natin, tinawag niya yung taong yun na masamang tao, na nakikiapi. So, tinawag na masamang tao. Kailangan natin inuwain ito. Maraming nakikiapi na mga tao ay mabuting tao. Sila'y gumagawa ng mabuti. Sila'y mabait na tao. Sila hindi necessarily masamang ugali. Pero pagdating sa Diyos, wala siyang pakialam kung mabuting tao ka. Yung fornicator na yon, yung lalaki na nag-aari ng asawa ng kanyang ama, mabuting tao yon sa ating point of view. Pero sa Diyos, siya yung masamang tao kanya. So yung masamang tao sa Diyos at ang masamang tao sa mga tao, magkaiba. May mga tao tinutuloy natin, minsan sabihin lang natin, na-in-love lang kasi siya. Makayabig sa kasi na-in-love lang siya. Kung natin sinasabi, hindi naman siya masama. Pero sa Diyos, yung tao yung masama. Tingnan nyo. Therefore, put away from yourselves the evil person. So, point of view ng Diyos, sino mang tao na nakakasala ay masama. Tandaan natin yun. Sa point of view ng tao, hindi lahat na nagkakasala ay masama. Tandaan din natin yun. Meron tayong mga kaibigan, kahit nagkakasala siya, tinatanggap rin natin sila. Dahil nagbibigay tayong justification, na-in-love lang kasi siya. Pwede sa Diyos. Tandaan natin, tatanggapin ng Diyos yung reasoning na yan. May mga kapatid na yung naniniwala lang na pag nag-usap kayo sa harapan ng Diyos, mag-asawa na kayo, at dahilan, na-in-love kasi sila. Pero sa paningin ng Diyos, masama yun. Hindi tinatanggap ng Diyos. So dito po nagtatapos sa ating pag-aaral po sa ika-5 kabanata ng unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Doon sa ika-6 na kabanata, isa pa rin pagkakamali ng mga taga-Korinto. Sila'y nagdidimandahan sila ng mga bagay na pwedeng pag-usapan. So yun po ang ating pag-aaral sa
Hindi pala, 2 Sundays from now. Ang dahilan niya, sa June 28, next Sunday, ang bibigay ng pag-aaral si kapatid na Joshua, at ang magbibigay po ng sermon si kapatid na Kibina, ano po, invite po natin siya. So, kasi, sabi niya, nandito siya sa vicinity. So, sabi ko, pumunta ka na ng linggo. Sige, gusto niya pumunta sa atin at mag-isamba. So, bakit hindi natin pakinggan na siya magbibigay ng mensahe? So, wala po akong gagawin sa araw ng linggo. Mahalong songlindan na lang po ako sa linggo, mga kapatid. So, ito po ang ating pag-aaral sa linggong ito.